Muling inaresto naman ng otoridad sa South Korea si impeached President Yoon Suk-yeol matapos maglabas ng arrest warrant ng kanilang korte. Kasunod yan ng pagdedeklara niya ng martial law noong Disyembre noong nakarang taon. Samantala, 4 naman ang namatay sa tumamang lindol sa bansang Guatemala. Si Christian Bascones sa sentro ng balita. Nakulong sa ikalawang pagkakataon ang dating presidente ng South Korea na si Yoon Suk-yeol matapos maglabas ng arrest warrant sa kanya ang South Korean court. Kasunod yan ang pagpapatupad niya ng martial law noong December 3. Matatandaan na na-impeach si Yoon ng Constitutional Court noong Abril dahil sa martial law attempt, kung saan inabuso umano nito ang kanyang kapangyarihan. Inaresto na rin siya noong Enero pero pinalabas din noong Marso. Nahaharap si Yoon sa mga reklamong abuse of power, falsifying official documents at obstruction of official duties. Itinanggi naman ni Yoon ang alegasyon na ang prosekusyon na isang uri ng rebelyon ang kanyang ginawa. Samantala, nagwagi nitong Hunyo sa halalan ang matinding katunggali ni Yoon na si Lee Jae-myung. Umakyat na sa 4 ang mga nasawi sa kabi-kabilang lindol na tumama sa bansang Guatemala nitong Martes. Isa sa mga natagpuan, ang isang bata na nailibing ng buhay sa landslide. Patay din ang 2 lalaki sa kanilang sasakyan matapos namang bagsakan ng mga bato mula sa bundok. At ang isa pang nasawi ay dahil naman sa gumuhong lupa. Umabot na sa 9 ang mga nasirang bahay, kalsada at tulay sa Guatemala. Halos 200 aftershocks ang naitala ng otoridad kung saan naramdaman din ito sa bansang El Salvador. Nilampaso ng grupong Paris Saint-Germain ang Real Madrid sa score na 4-0 sa semifinal ng Club World Cup. Dahil dito, sasabak na sila sa final showdown laban sa Chelsea. Ayon sa kanilang coach na si Luis Enrique, napakagandang tagumpay ang nakabit ng kanyang team, lalo na't makakaabot sila sa finals. Samantala, pinapakita lamang ng kanilang pagkapanalo bilang tribute at pag-aalala kay Diogo Jota na namatay dahil sa car accident. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.